Kayong lahat, maraming salamat sa napakainit na salubong na inyong binigay sa akin. Salamat na tapos ng kurso na kayo'y hindi nakakakalimot doon sa mga proyekto, doon sa mga ginawa ng aking magulang, noong lalo na pag yung ginawa para sa mga housing, pinapaalala sa atin ni Cap Erap na ito nga ang dito nagsimula. Actually, ang katotohanan, dito sa Pilipinas, dito lang tayo ang nagsimula ng urban land reform. At kayo, hindi ko sinasabi dito sa Pilipinas, sinasabi ko, ito yung nauna sa buong mundo na urban land reform. At ginaya ito ng ibang bansa dahil malaking naitulong sa taong bayan. Kaya po, ito ang ating mga ipinaglalaban ngayon ay pagpatuloy ang mga pagtulong sa ating mga kababayan. Alam niyo po, ay kaya siguro alam na rin ninyo, ako'y umiikot-ikot at nakikipag-usap sa ating mga kasamahan. Magandang hapon po! Nakikipag-usap sa ating mga kababayan para malaman kung ano bang mga problema na ating hinaharap. Alam naman natin, pareho naman yung ating mga naririnig na mataas ang presyo ng bilihin, na kulang ang trabaho, marami pa rin mahirap. Hindi ko nga maintindihan, bakit naman nagkaganyan? Dahil ang galing-galing naman ng mga Pilipino. Ang huhusay, ang tatalino, ang sisipag, hindi naman magnanakaw. At ang babait at kinikilala sa buong mundo na magaling na ang kanilang magaling ang Pilipino. Kaya pagka may OFW tayo, pagka may nag-apply, may Pilipino, may hindi Pilipino, kinukuha lagi ang Pilipino. Pero kahit pa paano, nakikita natin, hindi pa rin gumaganda at hindi pa natin nasasabi na nabibigyan ng solusyon ng ating mga problema. Kung bakit kaya ano? At kaya naman ako pinag-isipan natin at pinag-aralan natin ng mabuti at nakikita ko sa aking palagay, ang pagkukulang natin, ang naging problema na hinarap ng bansa ng Republika ng Pilipinas sa nakaraang ilang taon, ang mga leader natin, imbis na tayo ay pinagkakaisa, imbis na tayo pinagsasama-sama, tayo pinag-aaway-away at pinaghihiwa-hiwalay. Pinagwawatak-watak ang ating lipunan, alang-alang lamang sa politika. Hindi naman siguro tama yun. Sa palagay ko, alam naman natin, importante yung salaran ng politika, ang mga halalan, importante yan. Dyan tayo mamimili ng ating mga magiging leader sa darating na ilang taon. Kaya ngunit, ang sa aking palagay, dapat mapaalala natin, hindi lamang sa taong bayan, kung hindi sa ating mga leader na kapag natapos ng politika, kapag natapos ng halalan, isang tabi na muna natin yan at balikan natin ang aming mga sinumpa na ang aming trabaho ay hindi para ayusin ang kapakanan ng sarili, ng partido, ng kaalyado, kung hindi ayusin at inaalalayan ang taong bayan para magbigay ng mas magandang buhay sa ating mga minamahal na Pilipino. Kaya po sa pagtagal po na pag-ikot-ikot, naging advokasya ko na yan. Ang nagiging advokasya ko, ang nagiging panindigan ko at lagi kong napapag-usapan, ay kailangan ng balik natin ang pag-iisip sa ating mga leader, hindi lang sa tao, kundi sa mga leader, na ang Pilipino lang ang magmamahal sa kapwa Pilipino. Ang tutulong sa Pilipinas, tayo rin mga Pilipino. Kaya't siguro, sabi ko, dapat gumawa tayo. Simulan natin ang isang kilusan na ipagkakaisa muli ng ating mga kababayan ng lahat ng Pilipino, kahit Ilocano, Tagalog, Bisaya, Waray-Waray, Bicolano, kahit saan galing, punot-dulo niyan, tayo ay Pilipino. Kaya ito po ang aking nakikita, ay lagi namin napapag-usapan, sinasabi nga namin, simulan na natin, at ang dami nating problema na kailangan ayusin. Marami tayong problema na pagka nag-iisa ka,
na sinusubukan mong ayusin yung problema yan. Kung may isang grupo lamang kayo, kahit tapat kayo sa pagtulong, kakaunti lang ang magagawa niyan. Ngunit, kapag ipinagsama-sama po natin ang galing, ang husay, ang sipag ng lahat ng Pilipino at nagtutulungan, kapit-bisig, para bigyan ng solusyon ang mga kahirapan, ang mga pagkukulang ng ating pamahalaan. Makikita po natin, hindi lamang makikita, mararamdaman po natin ang pagbabago at ang progreso ng Pilipinas. Kaya po, ito pong yung sinasabi kong pagkakaisa, yan po ang sa akin palagay, ang tanging paraan para tayo para ang sambayanang Pilipino ay makaramdam ulit ng progreso, ng pagbabago, at kahit man kaunti lang makapagbigay ng ginhawa sa buhay ng ating mga kababayan. Sangayon po ba kayo? Kung ganoon at nasuporta niyo, sa tulong ninyo, simulaan na natin ang pagkilos natin. Isimulaan na natin ang kilusan na pagbabago sa pagbalik sa pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Sa tulong ninyo, sa suporta po ninyo, itong ating layunin, itong ating hangarin, itong ating pangarap para sa ating minamahal na Pilipinas ay gagawin po natin totoo. Samahan po ninyo ako at tayo, kapit-bisig po tayo, magtutulungan po tayo, ibabalik natin at masasabi na naman natin, mababalik po natin ang respeto ng Pilipinas, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. At may pagmamalaki na naman ng mga Pilipino at magsasabi, kami ay Pilipino, taas noo, kahit na kanina. Kasama po kayo. Kaya pagka tayo hindi na naman sinabi sa akin, rally pala ito eh. Akala ko, ang gagaling mga panya nito mga kaya yan ang ating kailangan, yung ganyang klase na talagang desidido, buong ang loob at ang iniisip lamang ang serbisyo sa bayan. Tulungan niyo po. Tulungan niyo po kami, suportahan niyo po kami at kami ay gagawin ang lahat para ay pagkakaisa muli ang Pilipinas, ipagbubuo ulit ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang hapon po.